Puri po ating mahal na po yung minamatay pong lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. O budikilat mo pagpala namin Diyos, maraming banal, mahal namin Panginoon Jesus, kami pilubos sa nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo, mahal na Panginoon, na kami sinamahan mo Diyos sa lahat ng bahagi ng banal na gawain. Salamat. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong banal at matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Patuloy mo pinapadama sa amin, O Diyos. Hallelujah, sa mga bunga ng panalangin na minawa at ginagaling Bangilista, Willie Strad, Almeida, and Prophet, the loving God, mahal na Panginoon, sa patawarin mo po ang bawat sa amin, O Diyos. Ikaw po maglangis sa iyong banal salita, mahal na Panginoon, ikaw magbukas ng pag-unawa ng mga anak. Maglingkod, tulungan mo may pangaral ko po mga salita mo, po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sumamin ka sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasawil at dimon ng mahadlang anumang gawa na kaaway, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Puri mo ating dikilang Diyos, pinamahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. At pinamahal at pong pinapabot ng pinakamataas na puri, the highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving belongs only to loving God and this Lord Jesus Christ who is worthy of all praise. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa mahal na Panginoon lang po ang pinakamataas na papuri natin, magluwalhati, minamahal. At minamahal tayo po yung nagbibigay ng dobling paggalang po sa ating dearly beloved parents of the Lord, as we always cherish the blessed anointed preachings, teachings of our dearly beloved normal pastor, Willie Strad Almeida, and our dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. Praise the Lord. At minamahal, tayo din po ay bumabati po, mga minamahal, ng happy birthday in heaven sa ating pong dearly beloved normal assistant pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At minamahal, magandang hapon din po sa lahat ating mga beloved co-preachers. At bago pang kalimutan din minamahal, ating love and respect po sa mga beloved Almeida children, sa kanilang mga anak at mga family po, mga minamahal, mga beloved Almeida children. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, choir members, beloved musician, at sa inyo po mga kapatid ko, minamahal din po sa mga nanonood sa ating pong live webcast. Binabati po natin sila. Minamahal throughout the world, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong daigdig na nakapapanood po ang ating banal na gawain. Magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak mo, parang mahina po yata yung ating palakpak. Mukhang medyo napapagod na siguro. Palakpak na malakas po para sa ating buhay at mahabaging Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. At minamahal tayo po tuloy-tuloy na po sa kanyang banal na gawain. Mga minamahal ko, napakahalaga po ng ating pag-alaala. Inaalala po natin yung kaarawan, ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kanilang mga birthday, kanilang mga turo at aral po sa atin. Sabagat, ang sabi pa nga po ng Biblia, hindi lang natin sila alalahanin, bagos ang sabi ng banal kasulatan, atin pong gayahin. Atin pong gayahin at pong awato ng ilang pagtuo. Gayahin daw po natin ang kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit po mga minamahal? Sapagkat sa kanilang paglilingkod, nakita po natin na sila po ay namuhay sa pag-ibig ng Diyos. No? They're living in God's love. So tayo po na susunod, gagawin din natin yung mga itinuro nila, lalakad po tayo sa kanilang pananampalataya, lalakarin natin, gagayahin po natin ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, isang tiyak na bagay, tayo din po ay mamumuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya po inaalala natin, maging kanilang mga kaarawan. Birthday po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, July 28, mga minamahal ngayon natin na sinaselebrate. Inaalala po natin para kasi yung mga turo nila, huwag pong mawala sa isip natin. Yung kanilang mga ipinangaral, galing sa salita ng Diyos, galing sa ang wisdom na galing sa mahal na Panginoon, na kanilang itinuro, ay huwag natin makalimutan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung sila po ay namuhay sa pag-ibig ng Diyos, susundin natin yung kanilang mga tinuro
tayo din po ay mamumuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Hebrews chapter 13 verse 7, minamahal, Hebrews chapter 13 verse 7. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapilo 13, talata 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, the Lord bless His word. So dito po malinaw, minamahal, alalahanin ninyo. So hindi po tayo gumagawa lang ng mga ating hakbangin o ating pinapractice. Bago sabi po rito, alalahanin. So, in this way, mga minamahal, pag-alaala po natin sa kanilang kaarawan, na bagamat sila'y nasa langit na mga minamahal, ay atin pong inaalala ang kanilang mga turo, ang kanilang mga nagawa, minamahal, para sa ating kaligtasan, ang kanilang ibinahagi sa atin. So, inaalala po natin, which is nasa Biblia, minamahal, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno, that have rule over you, pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay. Nakita po natin paano po sila pinatumayan ng ating mahal na Panginoon up to the last breath, how they were guided, how they were used by our dearest Lord Jesus, up to the last breath, hanggang sa huling hininga po nila, mga minamahal, sila po ay sinamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sabi po ng Biblia, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Tularan po natin. Whose faith follow. Sundan natin yung kanilang pananampalataya. Malaki po ang ating utang na loob sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Labos sa tanan, dako ang atong utang kabubuton sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Pero malaki din ang ating utang na loob sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dako ang atong utang kabubuton sa atong mga ginikanan sa Ginoo. Sa ating dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mga minamahal, malaki pang ating utang na loob dahil maliban sa itinuro po nila ang kalooban ng Diyos, ay naging modelo natin sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kagaya halimbawa ng prayer and fasting. Amen? Ating mahal na pastor, talagang yung kanyang dedication sa prayer and fasting. Tayo, nakakapag-ayuno po tayo 3 araw, 5 araw. Mga minamahal, nakikita po natin, sinasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Saan natin yung natutunan sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon? No? 10 araw, 21 days, 40 days, ilang beses ang ating mahal na pastor nag-ayuno. 3 months, nag-ayuno. Mga minamahal, makikita niyo po minamahal na kahit na naging matagumpay ang gawain nating mahal na Panginoon, mahabang araw ng mga pag-aayuno, pero ang ano po kanilang sinasabi, wala pa daw po silang nagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun pa rin po yung kapakpakumbabaan. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, nandun ang humbleness na kahit tayo, kung tayo makapag-ayuno, ilang araw, mahaba, kahabagan ng Diyos, bigyan tayo ng lakas, isipin pa rin po natin na hindi natin yung nagawa kung wala ang tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi, bakit po natin nagagawa yun? Dahil gayon din po ang tinuro sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sino po yung nakapag-fasting na? Mga minamahal, itaas ang kamay. Nakaranas na po ng prayer and fasting. Iba yung kamot, mga mukhaulaw. Yung nakapag-fasting na ba? 3 days, 5 days, kahit ilang araw. Itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal pa yung parang alanganin man magtaas yung iba. Everybody say praise the Lord.
Pinagpala po ba yung ating pag-aayuno? Oh. Amen. Yung mga nag-ayuno at pinagpala yung kanilang pag-ayuno, taas ang kamay, mga minamahal. Walapakan po natin ang ating mahal po. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung itinuro sa atin ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nasayang. Palapakan po natin ang ating mahal po. So, nakita natin na itinuro nila and they taught us and they became modeled to us. They modeled us. Naging model po sila sa atin. Tinuruan tayo at naging halimbawa. So, katulad sa kabanalan, itong ating pananamit sa mga sisters, mga minamahal, ito po'y nagiging minsan na nag-question yung ibang faith, no? Bakit daw po mahaba yung sister, mahaba yung buhok ng mga sister na sa Biblia po yan, tapos ginugupitan para maayos, tignan, pwedeng iladlad. Yan ang maging covering ba? Iladlad. Everybody say, praise the Lord. Ano ba yung iladlad sa Cebuano? Marami na akong tinanong, walang makasagot sa akin. Iladlad ba? Ano po? Tuhay? Ituhay. O, iladlad. Pag hindi nyo po yan ginupit, inayos ba, pinantay, everybody say, praise the Lord. Yung mga buhok ng sister, hindi mo yan pantayin, hindi mo yan ayusin, hahaba po yan ng pagkahaba-haba. Pagkatapos, hindi pantay. May manipis, may makapal, may portion na manipis, may portion na makapal, may portion na mahaba, may portion na maiksi. Pag hindi mo yan inayos, tingnan niyo po yung wisdom na binigay ng mahal na Panginoon sa ating dearly beloved parents of the Lord, ating beloved Mama Dear. Pag hindi mo yan ginumpit, mga minamahal, hindi mo yan inayos, hindi mo yan mailaladlad, hindi mo yan maituhay. Tama ba? Hindi mo malaladlad. Pag hindi mo yan maladlad, hindi mo matuhay, malalim na po yun yata na Cebuano, hindi mo yan matuhay, hindi na siya magiging covering. Hindi na siya mahimong tabon. Yan po ang purpose bakit pinapahaba ang buhok ng mga sister para maging covering, maging tabon. Dahil ang buhok ng sister na mahaba ay kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi daw po kasi nila, bakit daw po si Samson, bakit daw po si Samson sinabihan ng mahal na Panginoon na huwag gupitin yung kanyang buhok? Si Samson po yun. Amen. Hindi naman po lahat ng sister ay si Samson. Everybody say praise the Lord. Yung mga sister, Samson po ba kayo, mga minamahal? Hindi naman. Si Samson po yun. Pero sa atin, kaya inaayos, ginugupitan, para mailaladlad, para maituhay. Kasi yung ibang faith, ibang pananampalataya, minamahal, hindi nila nilaladlad, hindi nila kinakover, hindi nila tinutuhay, ginakuha nila kanang pusod ba? Oo, pinupusod nila. Pag nakapungpong yung buhok ng sister, dili na siya covering. Dili na natabon. Amen po ba? Amen po ba? So tingnan niyo po yung wisdom na binigay ng mahal na Panginoon sa ating mga magulang, sa mahal na ating beloved Mama Dear, yung kabanalan. Kaya tingnan mo, kapag ang sister palaging naka-cover yung buhok, nakaladlad, maayos, ginugupitan, minamahal, pantay, hindi naman paiksi, kundi mahaba, hindi naman sobrang haba. Kahit buhok pa lang ng ating mga kapatiran na sister, makikita mo namin na mahal, na sila po ay nagiging blessing na sa mga nakakakita pa lang. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal? Opo. Ako ilang beses na, idunghay. Hindi mo kasi tayo Cebuano, minamahal na pure ba? Idunghay. Akala ko tuloy ituhay. Idunghay. Dunghay. Kasi inaayos para maidunghay. Bakit kailangan idunghay? Para mahimaya ang Ginoo. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ngayon tayo naman mga brothers, magpapagupit tayo. Hindi tayo pwede magpahaba ng buhok. Dahil makaulaw daw sa brother ang mahaba ang buhok. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Mga turo, nalalulugod ang Diyos. Amen po ba? So, magpasalamat po tayo kahit yung pag-aayuno, di ba? Kung di tayo naturuan ng tamang pag-aayuno, magko-concentrate, magbabasa ng Biblia,
minamahal, hindi magsiging tabi, hindi magsiging daldal, kasi minsan may nagpa-fasting na madaldal pa rin. Minsan nawawala na yung anointing. Oh, tingnan niyo po, anointing pala yun. Kasi sa prayer and fasting, mahabang araw na pag-aayuno mo, kung wala ka ng anointing, kasi daldal ka ng daldal, sige kag tabi, sige kag komedya, sige kag joke, yung anointing mawawala. Mahaba na yung fasting mo, pero nawawala yung anointing. Nagiging sayang. Amen po ba? Amen po ba? Eh, sino nagturo sa atin ng tamang pag-aayuno? Ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ginawa natin, sinunod natin, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. So, itong pamamaraan na inaalala po natin sila is one way of love, great love sa mga taong ginamit ng Diyos. Sabi pa ng English, cherish, hindi lang inaalala, kundi iniingatan mo yung kanilang turo. Iniingatan mo yung kanilang mga iniwan sa atin. In that way, ulitin ko po mga minamahal, yung ginagawa nating pag-alaala para hindi natin makalimutan yung kanilang mga itinuro sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hebrews chapter 13 verse 8 and 9, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 8 hanggang 9. Sa 8, si Hesus Kristo ay siyang ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Sa 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabutin na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Hebrews 13:8, na mahal, Jesus Christ is the same yesterday. Si Jesu Cristo, siya rin kahapon, siya rin ngayon, oo, at magpakailanman. Amen. 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 Everybody say praise the Lord. Ipinagsisigawan natin, naniniwala po tayo, mga minamahal na ang Diyos ay hindi nagbabago. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa lang po, everybody say praise the Lord. Halimbawa lang po, minamahal. Ito yung halimbawa lang, no? Na sa ating panahon ngayon, sa ating paglilingkod, mga minamahal, wala tayong nakitang himala. Wala, halimbawa lang to. Walang nagbabago ang buhay. Walang katugunan sa panalangin. Walang kagalingan ng karamdaman. Kung ating paglilingkod ngayon, wala tayong nakitang himala, wala tayong nakitang pagbabago ng buhay, wala rin tayong nakitang kagalingan ng karamdaman, paano po natin sasabihin ng ating mahal na Panginoong Kristo, ating mahal na Panginoong Kristo, siya kahapon, siya ngayon, at siya ay magpakailanman? Hindi natin yung masabi. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin yung masabi kasi mapaghimala siya eh. Makapangyarihan siyang Diyos. Tumutugon siya sa panalangin noon pa. Subalit kung sa ating panahon, which is nakikita po natin, hindi po tayo nagdi-discriminate, pero nakikita natin sa ibang pananampalataya, pag pinag-uusapan na yung kagalingan ng karamdaman, mga taga-Jesus Miracle Crusade, sasabihin ng ibang pananampalataya, puro na lang kayo himala. Puro na lang kayo kagalingan ng karamdaman. Natural lang po yun. Amen po ba? Tingnan niyo po, sa ating panahon ngayon, nakita natin na ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Sa ating panahon ngayon, nakita natin na ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O narinig niyo po yung patutuan nating kapatiran na nalagas yung buhok dahil sa kanyang nagkaroon ng COVID. Nag-by faith po siya, pero yung buhok niya naapektuhan. Dahil gusto niyang umawit, gusto niyang magpagamit sa mahal na Panginoon. After few years, mga minamahal, ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung kanyang buhok. Walang gamot na ginamit.
naglingkod lang. Sinunod lang ang kalooban ng Diyos. Amen. 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 Yung ating isa kapatid, Sister Bernadette, minamahal na nag-letter S na yung kanyang backbone. Mahirap po yun. Hindi na siya makalakad. In X-ray, minamahal, may scoliosis. Dinidiinan pa lang yung kanyang binti, masakit na. Amen. Amen. Ganon din, nag-by faith, umasa sa Diyos, willing magpagamit, aawit uli sa mahal na Panginoon. Ngayon, wala na po yung scoliosis o patuloy nang umaawit sa ating mahal na Panginoon ngayon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mga minamahal. Oo, palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Hindi siya nagbabago. Amen. Amen. Yan po ang tanda, mga minamahal, na tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil nakikita natin yung mga himala, nakikita natin yung katugunan ng mga panalangin, susundin lang natin yung itinuro sa atin magtapat, magpakainit. Kasi minsan, nagkakaroon ng hindrance sa ating mga prayer, nagkakaroon ng hadlang sa ating mga panalangin, dahil maaring tayo'y tinuturuan pa ng mahal na Panginoon. May mga bagay pa sa atin na hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Minsan may nagpa-counsel po sa akin, mga minamahal. Naiwan siya sa rapture. Di nung counseling ko na po, mga minamahal, bakit siya nanaginip na naiwan siya sa rapture? Kasi yung ganong panaginip, maaring ito'y advance o warning. Amen. Amen. Only to know, mga minamahal, na may kinakasama pala siya, hindi sila kasal. Live-in. Pwede naman sila magpakasal kasi pareha sila single. Kaso lang, yun nga, yung brother ayaw maglingkod sa Diyos. So sabi ko, baka yun ang tanda na ikaw ay umalis na kasi ayaw maglingkod. Imagine, ilang taon na daw po sila. So imagine, hindi yung nakikita ng preacher, hindi yung nakikita ng kapatiran, pero nakikita ng Diyos. Tinutuwid tayo. Ano ibig sabihin nun? Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka maiiwan sa rapture. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Alam ng Diyos. Amen. Amen. May mga paalala. Siya pa rin ang Diyos na nagpapaalala sa Old Testament, sa New Testament, hanggang ngayon. So, ibig sabihin, sabi ng verse 9, basahin po natin, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng pagkain na di pakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. No? Minsan may ibang mga turo, ay pakain yung ganito, hindi pakain tong ganito. Samantalang mga minamalang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos hindi sa pagkain at inumin, kundi ang kaharian ng Diyos sa katwiran, mga minamahal, sa kagalakan, sa banal espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pala pagkain yung pagpatungkol sa kaharian ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Katwiran, kapayapaan, kagalakan, sa Espiritu Santo, righteousness, love, joy in the Holy Ghost, peace in the Holy Ghost. Yung pala ang kaharian ng Diyos, hindi pala sa pagkain. So ngayon, hindi ka na basta-basta makukumbinsi sa ibang pananampalataya. Bakit? Dahil dito napatunayan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya kahapon, siya ngayon, at siya rin po magpakailanman. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen po ba? Amen! Siya po ay hindi nagbabago. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, dahil yung mga himala na nakikita natin, imagine, may isa po tayong kapatiran sa dako ng Lapu-Lapu nag-testify, mga minamahal, sabi po ng kanyang patotoo, isa po siyang sister, nagtatrabaho siya dun sa mga, yung ukay-ukay ba, nakbodega, nakabundle pa. Kung di pa ako nagkakamali, yung isang bundle daw po nun ay 100 kilos. Isang bundle ba ng ukay-ukay, nakasako pa? 100 kilos yung isang bundle.
Nahulugan po yung kanyang katrabaho na sinisira niya ng ebanghelyo. Nahulugan ng 4 na bundle. Nahulugan. Hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya. So imagine, 400 kilograms yung nahulog. Nabagsak doon sa kanyang kasama sa trabaho. Alam niyo po, nung inalis yung ukay-ukay na nakasako pa, wala nang buhay. Yung kanyang co-worker niya doon sa company na yon. Wala nang buhay. Ngayon, mga minamahal, nag-aalangan pa siyang ipag-pray. Lantang gulay na. Pero may umuudyok sa kanya, ipanalangin mo. Isa po yung sister, core member, minamahal, ipanalangin mo. So, sinunod niya yung udyok ng banal na Espiritu, ipinag-pray niya po, mga minamahal, yung kanyang kapwa manggagawa, kahit hindi pa kapatiran, pinag-pray niya sa kanya, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, alam niyo po, binuhay ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang kapwa manggagawa niya sa trabaho. Palapakan po ba natin minsan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Grabe. Nabuhay. Tapos dinala sa ospital, siyempre ganun, mga believer pa yan eh. Sinakay sa ambulance. Nagkukwentuhan naman yung mga kasama. Nabuhay, pero baka durug-durug na yung, bali-bali na yung ribs niyan. Eh imagine, try to imagine, 400 kilos, babagsak sa'yo. Hindi kaya madurog niyan. Hindi kaya magbali-bali yung ribs mo. So siya naman, nakasakay sa ambulance yung kanyang kapwa manggagawa, yung kapatiran, pinuntahan pa doon. Pinag-pray uli na, Lord, walang bali sa buto, walang fracture. Alam niyo mga minamahal, talagang mabait ang ating mahal na Panginoon. Pagdating sa ospital, in X-ray, walang fracture, mga minamahal. Oh, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sinong hindi tatatag ang pananampalataya? Sinong hindi magtitiwala sa mahal na Panginoon? Wala ka nang dapat ikatakot. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, mas mainam mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, basahin po natin, minamahal, at isunod na lang din po yung 2 Corinthians 5:17. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 17. Kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siyang bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nakalipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal po yung mag-bless sa kanyang mga salita. Sabi po rito, minamahal, follow peace with all men. Makipagkapayapaan po tayo sa lahat ng tao. And holiness, ang pamumuhay na may kabanalan, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y, sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Nung tayo nabuhay na may kabanalan, in-exercise natin yung pamumuhay na may kabanalan sa isip, salita, sa kasuotan, maging buhok, maging pagpananalita, mga minamahal, may mga nabibless. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Nakikita nila na maayos yung pagkatao mo, minamahal, binago ka ng mahal na Panginoon. Nabibless. Naging bagong nilalang, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, naging bagong nilalang dahil kay Kristo. Alam nating hindi tayo kayang baguhin ng ating mga magulang. Hindi tayo kayang baguhin ng ating asawa, ating mga anak. Maging bilangguan, hindi tayo kayang baguhin. Ating sarili, hindi rin natin kayang baguhin. Amen po ba? Makinig po kayo. Sabi ng Biblia sa Old Testament, and God repented that He created men because men
is wicked. Ang Diyos daw po nagsisi dahil ginawa niya ang tao. Dahil ang tao ay masama. Kaya po nilunod, nagkaroon ng flood, nagkaroon ng baha sa panahon ni Noah. Kasi nagsisi ang Diyos na ang tao ay kanyang ginawa dahil ang tao ay masama. Amen? Pagkatapos sabi pa ng Jeremiah, sa book of Jeremiah, sabi po doon, the heart of a man is deceitful. Ang puso daw po ng tao ay madaya, limbungan. Amen? Amen? Isipin niyo po yun. Try to picture it out. Try to imagine. Nagsisi ang Diyos dahil ang tao ay masama. Nagsisi siya, nilikha niya ang tao dahil masama. Pagkatapos sabi ng Jeremiah, ang puso ng tao ay madaya, deceitful. Isipin niyo po, paano ang tao magbabago? Paano ang tao ay makakagawa sa kalooban ng Diyos? Mahirap po, di ba? Amen po ba? Amen po ba? Pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Nagkatawang tao siya, mga minamahal. Sa kanyang dugo, tinubos niya ang ating mga kasalanan at kapag tayo lumapit sa Kanya, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon at matatanggap mo ang banal na Espiritu ng Diyos na itong banal na Espiritu na binibigay ng mahal na Panginoon hindi lang para makadama ka na malamig o mainit, kundi yung banal na Espiritu na binibigay sa atin, kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya pong nagbago ng ating mga buhay. Amen! Kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, kung tayo nagbago dahil kay Kristo, nagbago tayo dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos din po, everybody say, praise the Lord. Ang Diyos din po ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Para maranasan po natin itong pagbabago ng buhay. Amen. Amen. Lahat po ng kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabi natin yung kumbinsido na binago ka ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan yung iba, tingnan mo yung sarili mo. Amen po ba? Baka ayaw mo magtaas ng kamay dahil naiisip mo yung kapatiran na nakakatisod, o kapatiran na nanlamig, o kapatiran na nag-backslide. Huwag sila yung isipin mo. Sarili mo. Bakit? Sa iyo nagmanifesto ang habag at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen po ba? Amen po ba? Isa lang pa, lahat ng kumbinsido na binago siya ng mahal na Panginoon, itaas ng kamay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Isipin niyo po yan, nagbago tayo. Samantalang, kung babalikan mo sa buhay sa Old Testament, sa sinabi ni Prophet Jeremiah, mahirap pagbago ang tao. Pero nandito tayo, na-enjoy natin yung pagbabago na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ilang oras na po tayo. Mula pa kanina na tayo mag-umpisa. Amen po ba? Kaya minsan parang hindi na makapalakpak. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Papagod na. Huwag po tayong mapagod. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ilang oras na po tayo, minamahal. Iba sa atin, wala pang kinakain. Amen po ba? Amen po ba? Mahina yung amen. Iba siguro kumain na. So mga minamahal, dahil yun ang turo. Pag nasa gawain ka, mag-fasting ka, mag-2 meals ka, kumain ka pagkatapos ng gawain kung kaya mo. Bakit po? Sapagat kapag ginawa mo ito, isang tiyak na bagay, madali mong madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. It is very true. Totoo talaga. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, makita po natin, nakikinabang tayo sa mga itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, no? He's a new creature, bagong nilalang.
Namumuhay tayo na may kabanalan, hindi para purihin ng mga tao. Hindi para i-persecute. Kasi minsan pag namuhay ka may kabanalan, lutuson ka sa imong silingan, lutuson ka sa imong loved ones, na losyang ka na daw, wala na. No, daghan istorya. Losyang ka na, hindi ka naman nagpapaganda. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman tayo nagbuhay na may kabanalan para purihin nila, para dayigo nila. Hindi rin tayo namuhay na may kabanalan para lutuson nila, usigin. Amen? Amen. Namuhay tayo na may kabanalan dahil gusto nating makita ang ating mahal na Panginoon mukhaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's the main reason. Yung po ang pinakadahilan. Everybody say, praise the Lord. Bakit tayo namuhay na may kabanalan? Dahil gusto natin makita ang mahal na Panginoon pagdating ng panahon. Pagdating ng araw, to see Him face to face. Everybody say, praise the Lord. Diba? Yun ang dahilan. Hindi para purihin ka, hindi para ikaw ay usigin o lutuson. Hindi. Namuhay ka ng kabanalan dahil sabi ng Biblia, without holiness, no man shall see the Lord. Kung wala ang kabanalan, kung wala ito, walang taong makakakita sa mahal na Panginoon. O tingnan natin yung mga magulang natin sa mahal na Panginoon. They live a holy life. They live on what they preach. Kung ano yung pinapangaral nila, ipinamumuhay nila. They walk the talk. They walk the talk. Kung ano yung tinuturo nila, ganun din ang kanilang buhay. Amen. Amen. So magandang alalahanin natin yung mga turo nila, alalahanin natin sila. Bakit po? Sapagat nakita natin na sila po ay namuhay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po tayo. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sino pong gustong mabuhay sa pag-ibig ng Diyos? Itaas ang kamay, mga minamahal. Oh, lahat po tayo. Amen? Lahat po tayo. Kaya huwag kang mag-discourage sumunod. Huwag kang mag-aninlangan sumunod. Dahil gusto mo ng langit. Ito na, dito na, tinuturo na. Yung kunento ko sa inyo kanina, nagtataka siya, dumadalo siya. Bakit? Na naginip siya na naiwan siya sa rapture. Yung pala, meron pala siyang kalibin. Ayaw ng Diyos. Yung kanyang kalibin, ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong gawin niya. Ay, ibig sabihin, hindi sila pala sa isa't isa. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kasi yun nga po yung mahirap. Minsan magka-husband ka, magka-wife ka na hindi kapatiran, ay talagang mahirap. Mahirap nga yung kasama mo sa buhay kung hindi responsable. Hindi ba responsable ba? Isip bata pa. Mahirap lang rin yun. Mahirap din po yun. Di lalo na kung hindi kapatiran, mahirap din. Amen? Amen? Pero kung makasama mo sa buhay, kapatiran, mainit sa paglilingkod sa Diyos, dalawa kayong mainit na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya, magpasalamat tayo dahil in our time, sa ating panahon, nandiyan po yung guidance ng mahal na Panginoon. Isipin nyo lang po mga minamahal yung karamdaman nyo na pinagaling ng mahal na Panginoon. Isipin nyo lang po yung mga himala, alalahanin natin. Sabi pa na ating beloved Mama Dear, hindi ko po makalimutan, count your blessing. Name them one by one. Lahat ng pagpapalang tinanggap mo sa paglilingkod sa Diyos, alalahanin mo, bilangin mo, gunitain mo, minamahal, you recall all those blessings, all those miracles na ginawa sa iyo ng mahal na Panginoon. Sabi na ating beloved Mama Dear, maya-maya, tutulo na yung luha mo, mga minamahal. Napakarami mo palang dapat pasalamatan sa ating pinakamamahal. Opo, kahit matagal na yan, kahit noon pa, lalo na kung bago pa, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nakikinig po ako ng mga patutuo. Sabi ng isang kapatiran, minsan parang down na siya dahil sa mga pagsubok. Parang bibigay na siya dahil sa mga trials sa buhay niya. Kasi nabangga siya, malakas yung impact, and then pagkabangga sa ating kapatiran to, brother, nawala yung memory niya, na-loss.
Memory loss. Wala siyang maalala. Minsan naisip niya, bakit binuhay pa ako ng mahal na Panginoon na wala naman siyang maalala. Pero patuloy lang naglingkod sa Diyos. Patuloy lang naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumalo ng dumalo. Alam niyo po, unti-unti, ibinalik ng ating mahal na Panginoon yung kanyang alaala, yung kanyang memory. Palapakan po natin ang ating, malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya ngayon daw, pag may mga pagsubok, ang iniisip niya ang kabutihan ng Diyos. Tama. Amen po ba? Amen po ba? Isipin mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. So doon mo makikita mga minamahal na kahit kailan pala, hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, minamahal, before po ako napunta ng Jesus Miracle Crusade, kasi may karamdaman nga po akong asthma. 15 years old po ako, dala-dala ko mula po nung 6 months old pa lang ako, baby. 6 months old, imagine. Ilang taon yun, yung childhood time ko, paglalaro, pag mapagod, makahinga ng balahibo ng pusa, aso, alikabok, hika kaagad. Opo, ang hirap. Gamot, hindi gumagaling. Albularyo, hindi gumagaling. Pinakain ako ng inihaw na butiki. Sinugbang tauto ba? Oo. Kakain ka kasi gusto mong gumaling di rin naman. Siguro kahit tuko pa. Hindi ka talaga gagaling. Everybody say praise the Lord. Kung sa may labot sa tauto sa imong hubak. Amen po ba? Punta ako dun sa espiritista, yung asawa ni Redford White. Aba, yung umaakit sa bubong, musaka sa atob ba? Nagpiyong? Burus pa. Mabdos. Akit sa bubong, nakapikit, buntis pa. Buti hindi na uhulog. Pinapatnubayan siya ng masamang espiritu. Opo. Tapos 3 yung boses niya. 3 yung boses. Pag lalaki, Diyos Ama daw. Pag babae, si Mama Mary daw. Pag bulol, baby, alam nyo na, si Santo nila. Opo, 3 yung boses. Sabi ko, parang mga sirkero itong. Pinagpipray yung mga may sakit. Hindi po gumagaling. Tignan mo yung mga buhay ng mga nandun. Nagmumura, nagiinom, naninigarilyo, walang pagbabago. Hindi katulad dito sa Jesus Miracle Crusade. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, binago ng Diyos ang aking buhay, at natuto akong umibig sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malakas sa palakpak. At ang napakaganda, hindi lang ako, tayong lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Nandito po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nagbago ka, gumaling ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, taglay-taglay mo ang kapayapaan ang gagaling sa Diyos, taglay-taglay mo minamahal ang kagalakan ang gagaling sa Diyos. At sabi ng Biblia, kapag manatili ka sa mahal ng Panginoon, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na pong last verse, mga minamahal. At pagkatapos ito, ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon. Romans chapter 8, verse 35 to 37, sa mga singers and musicians. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Roma, Kapitulo 8, talatay 35 hanggang 37. Sa 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sa 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang matupa sa patayan. Sa 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
Kaya tayo po ini-encourage, tumalo ka palagi. Magtapat ka. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. And makikita mo, minamahal, hindi nagkukulang, hindi nakakalimot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi daw po kapag pagsubok, hindi kahirapan, hindi kagutom, hindi kahubo, minamahal, o anumang kaguluhan ni espada, wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaawitan po natin ang ating dakilang Diyos, minamahal nating bulay-bulay ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bawang ito ng buhay, lagi kang nariyan. Yes, Lord God. Na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman. Yes, Lord God. Hallelujah. Di ka na kulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamdaman. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hallelujah. Di pinabayaan kailanman. Oh, di ka na kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Yes, hallelujah. Di mo hiyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa dingdingan, hinago mo ang minahal magpakailanman. Saan man ako magtulog, ako'y ibigay. At sa oras ng katipitan, ako'y tinutuluyan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka na kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Ikaw, Diyos. Cielo, Ikaw, mga Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat. O Panginoong Jesus, Mula sa katiliman, hinago mo ang minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa'yo
mag-isa. Dakilang pag-ibig o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, inabubuhay dinahan ang pagkailanman. O dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman, muli mong ibigay mag-isa. Dakilang pag-ibig o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, inabubuhay dinahan ang pagkailanman. Mula sa kadiliman, inabubuhay dinahan ang pagkailanman. Mula sa kadiliman, inabubuhay dinahan ang pagkailanman. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at puri sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Mahal ko, wala po tayong mga baguhan. Walang mga baguhan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating banal na gawain, pero nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Minamahal dahil meron pong 3 na nagpabautismo kanina habang tuloy-tuloy po ang ating gawain, nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, tayo muna yung manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Let us search our hearts. Susihin po natin ating mga puso, mga minamahal. Bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan. Hallelujah ng ating mahal na Panginoon. Pag-alaala sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Praise the Lord. Mag-kaisa po tayong humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O padakilan o pagpala naming Diyos sa naming banal, mahal naming Panginoong Isus. Kami po'y narito, O Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga kabutihan mo sa aming mga buhay. O Diyos, kami narito, mahal na Panginoon, sa mga bungang panalangin naming minamahal at ginagalang Bangilista, Ulista del Meda. Humingi po kami ng kapatawaran sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang namin. Minsan nasumpangan mo kami sa aming mga kahinaan. Minsan nasumpangan mo kami sa aming mga kapabayaan. O Diyos, hallelujah. Patawarin mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin agad. Gawin mo kami karapat-dapat, O Diyos, hallelujah. Sa iyong abag, mahal na Panginoon, makibahagi sa banal na hapunan sa mga sandaling ito. Bilang pag-alaala namin, mahal na Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mo po. Salamat sa iyong abag, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Sa mga sandaling ito, magpalain mo kami lahat kahabagan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, minamahal. At ipong hawakan natin mga tinapay, sabi po ng banal na kasulatan, minamahal. Sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin na mahal. Hawakan po natin ating mga grape juice na mahal. At sabi po dito, gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin, minamahal.
Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya dapat ang upang tayo'y ang katawan inulan at dugo'y tumingin para sa ating kaligtasan. Ikaw, Diyos, ikaw, oh, yan ang pag-ibig ng aking Panginoon. Siya dapat ang matubos. Ang katawan inulan at dugo'y tumingin para sa ating kaligtasan. Sana mo ang minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Siya'y dapat ay upang tayo'y matubos. Uyan ang katawan inulan at dugo'y tumingin para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng magsabi na praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na pinapakabuti ng Diyos. Dinala po tayo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Paminamal sama-sama po tayo dumalangin sa ating mga pangailangan. Lahat po ng ating mga pangailangan, maging may pisikal na mga pagpapala, spiritual, lalo na minamahal, o material na mga pagpapala, minamahal. Lahat po ito ating sabihin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po tayong dumalangin. Hallelujah. O po dikilat mapagpala naming Diyos sa manaming banal. Lubos po kami pagpupuri, pagpapasalamat na ikaw ay tunay na Diyos. Mahal na Panginoon Jesus, aming pinaglilingkuran. Salamat, salamat, mahal na Panginoon. Binigyan pa kami ng mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, at tinuro sa amin ang pag-unawa, O Diyos, kaalaman, karunungan na nagmumula sa iyo. Mahal naming Panginoong Jesus, sa mga bunga ng panalangin naming minamahal at ginagalang na Pastor Willis Nada Almeda, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, ikaw magpagaling.
kaming may mga karamdaman, O Diyos. Ikaw po maglutas, may mga suliranin, mahal na Panginoon. Bigyan mo patuloy katugunan ng mga dalangin ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kaming ingatan sa ganang habag at biyaya mo, Diyos, sa amin, mahal na Panginoon, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minamahal, ipatong po natin sa kamay sa ating ulo. Kung may karamdaman po tayong sa kamay sa ating ulo, ang isang kamay naman po sa bahagi ng katawan na may karamdaman. At kung tayo may mga kahinaan, itaas sa ating dalawang kamay, mga alinlangan, mga suliranin, yan po ay gawa ng kaaway, demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng alinlangan. Sawayin po natin yung minamahal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! O dakilat mapagpala namin, Diyos. Makapangyarihan sa lahat, mahal namin, Panginoong Isus, minsan pa, O Diyos, madalangin ulit mo, pagpala mo kamay at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal namin, Panginoong Isus, aming sinasaway, lahat demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal. Bilang tanda nating pananampalataya, tayo po'y tatalon 3 beses, minamahal. Sabay-sabay po tayo. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabi tinang mahal po, sabi ng ating beloved pastor, million miles, tatakas sa mga gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman ay nilangat tatakas sa atin sa pangalan ng Jesus. Kaya huwag po tayong magbibiro, minamahal, gawin natin itong taos puso. Sabay-sabay po tayo, minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po'y tuloy-tuloy po sa kanyang banal na gawain. Tayo po'y dadako sa ating mga announcement. Kung bago po tayo minamahal, dadako sa ating mga announcement. Tayo po muna dadako po sa ating special offering. At tuloy-tuloy po ating pagpapa-improve na ating chapel, minamahal. At nakikita nyo naman po, minamahal, sa ating ceiling at sa stage. Minamahal ay ginagawa po, mga minamahal. So, dyan po natin ginagamit yung ating special offering. Tayo po yung manalangin, minamahal, nating binibigay pagkatang sa ating mahal na kapatid, Preacher Brother Marcelo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved Ordained Preacher Richard Abad. Mag-ampo ta mga kaigsunan, labing balaan, magkagagahom nga amahan sa pangalan ng Ginoong Hesus, Lord God, itak na ning adlaw, Lord Jesus, ikaw mga panalangin sa imong mga katawhan nga malipayon o gusto sab nga muhatag, mutabang sa mga projects. Lord Jesus, panalanginin taon, Lord God, mga pinansyal nga support sa imong mga katawhan, Ginoo. Ibalik mo kalibo kabisis mga panalangin, pinansyal, material, physical, labaw na gayud sa spiritual. Kining tanan lamong gihangyo, giampo, pinagila mas gamhanan mong ngalan, mao si Ginoong Hesus. Amen and amen. God bless you po sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. At tayo po'y minamahal habang tayo po'y kumukuha nating special offering. Tayo po'y dadako sa ating mga announcement. Ito po ating mga schedule ng ating gawain. Huwag po natin kalimutan, every Wednesday, minamahal, alas 5 ng hapon. Every Wednesday, alas 5 po ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Every Friday po, ating overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. At minamahal, every Sunday, katulad mo ngayon, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At minamahal, andin po ang live webcast, GMCM Cebu Central Visayas, tuloy-tuloy din po. At anood po tayo, may live, may replay, i-share po natin. Kaya hindi po ating mga gawain sa main, GMCM Central Church, may live, meron pong replay, manood po tayo. Mga minamahal, at i-share po natin. Praise the Lord. At for prayer and counseling, ito po yung ating mga numbers, mga minamahal. Kontakin niyo po, o may mga number din po kayo ng ibang mga workers or preachers, pwede rin po magamit para kayo po yung aming ma-reach out, minamahal, for prayer and counseling. At meron po tayong konting pang-snack, mga minamahal. Yan po ay galing po sa banal na gawain nating mahal na Panginoon bilang pag-celebrate din po, pag-alaala sa kaarawan po ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear in heaven po, sa langit, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
At sige po, minamahal, kung wala na po tayong karagdagang announcement, this coming Tuesday, July 28, minamahal, anniversary po ng ating manalagawain sa dako po ng Argao Outreach, Pugo, Argao, Cebu, this coming Tuesday po, minamahal. Puri natin mahal ang Panginoon, minamahal. Tayo pong lahat ay sama-sama manalangin. Tayo po tayo upang tayo ingatan ating mahal ang Panginoon pagbiyahe, pag-drive, pagsakay, pagtawid, makarating po tayo ng maayos, minamahal, malawalati sa ating mga lugar. At minamahal, binibigay po natin pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved preacher Brother Emil Damundon, samahan po natin siya. Sama-sama po tayong dumalangin sa mahal ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yes, hallelujah. Tayo mag-concentrate po mga minamahal. Tayo mag-closing prayer po muna mga minamahal. Hallelujah. Praise the Mother of Jesus. Dakilang Diyos, sa pangalan mo, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, muli po kaming nagpapabot ng nagpapuri pasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos sa iyong balagawain po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, mahal na Panginoon, simula pa sa aming pag-aawitan, sa aming joyful song at solemn song, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin po, mahal na Panginoon, sa mahimno, nagkalob mo sa amin po, nakapagpupuri, malakang meron pagsimbang pagpuri sa iyo, mahal na Panginoon. At sa sandaling ito, mahal na Panginoon, muli kami nagpapasalamat. Salamat rin po sa narinig naming testimonyo ng aming makapatiran. Ito po ang nagpapatunay na nandiyan ka po, mahal na Panginoon, sa amin po, mahal na Panginoon. Mapoy ba ebidensya mo na pinakita mo sa amin po, mahal na Panginoon. Narito po kami sa buong katotohanan, sa pagpapala mo aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa kanilang pagbibigay ng tithes and love offering nila, mahal na Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo sa amin, mahal na Panginoon, sa bawat araw, mahal na Panginoon. Salamat rin po sa awitin ng mga choir na dito po namin naramdaman muli ang matamis mong espiritu, mahal Panginoon, nagsisilbing kalakasan sa aming paglilingkod. Nandito ka nagpapatunay na ikaw ang Diyos na buhay, mahal Panginoon. Naramdaman pa namin sa bawat oras na kami nagpupuri, nagpasalamat sa iyo. Ipanapadama mong matamis mong espiritu ang bawat sa amin. At salamat rin po sa mensahe po ng beloved preacher Kuya Richard Abad, mahal Panginoon. Salamat po, maringgan po namin po, nagsisilbing kalakasan po, mahal Panginoon, sa aming pananampalataya, mahal Panginoon. Maging po, mahal Panginoon, sa pag-alala namin po ang birthday po ng beloved mahal pastora na pinakita niya po, mahal Panginoon. Nandito po iniwanan niya po, mahal Panginoon, mga turo at aral ng bawat sa amin po na manatili hanggang sa iyong pagbabalik, mahal Panginoon. At sa sandaling ito, hinihiling po namin ang makapangyarihang mong kamay, mahal Panginoon, na ikaw mag-ingat ang aming mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pag-drive ng mga sasakyan, mahal Panginoon, anong uri ng mga sasakyan, mahal Panginoon, sa kanilang paglalakad, mahal Panginoon, sa madaan, paripi mo sila mahalwati sa kanilang putahanan, mahal Panginoon, maging po sa papunta po sa mga trabaho, pagkaingatan mo sila, mahal Panginoon, balutin mo kami ng iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal Panginoon. At sa susunod na malagawain, mabibalik muli kami dito, na dito pa namin purihin, nulatihin na inyong balang pangalan mo, mahal Panginoon. Pagpalain mo pang aming lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the blood of Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you po sa ating mahal na kapatid. Tayo po lahat magkamayan, minamahal. At po po magpapalesa sila po sa harapan, magpapakasa po sa preacher's area. We love you so much. We love you so much, my beloved brethren, but our dear Jesus loves you more. Minamahal, no? At sinishare po yung ating mga pang-snack, minamahal. At sinishare po ng mga choir member. Kuha lang po tayo, mga minamahal. God bless us all. Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Yes,